At sa pagkakataong ito ay pinalad tayo na makausap natin si Councilor Dominador S. Lagare III, City Councilor ng General Santos City via phone patch. Ating alamin ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga kababayan sa Gensan, pati na rin ang kahandaan sa mga hamong kinakaharap ng lungsod matapos ang malakas na lindol na yumanig sa kanilang lugar last Monday. Available na po ba si Councilor? Yes, ma'am. Magandang Hapon hapon po. po, Councilor Dom. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa oras na nilagak po ninyo. Alam po namin, busy kayo ngayon sa pagsiservisyo. Opo, at pag-rescue at pag-ayos ng mga problema dito sa Quezon niya. Okay po. Counselor, maaari niyo po ba muna kaming batiin? Lalong-lalo na po yung mga nakikinig sa atin dito sa Big 101.5 FM at ganun din po sa mga nanonood dito sa Connect TV. Yes, sa lahat po na nakikinig, magandang hapon po. Siya po sa atin na buhay pa tayo at buhay may mga biyaya pa na binibigay ang Diyos sa lahat po na nakikinig ng Big 101.5 and sa New Connect. Magandang hapon na po. Yes, Counselor, kamusta naman po ang mga coordination ng national agencies at iba po pong LGUs? Mabilis po ba nakakarating sa inyo ang mga tulong? Yes, so far naman mabilis yung pagbaba ng tulong ng national government. Nakababa na rin dito si Presidente nung isang araw. Okay. Nakabigay na rin po ng tulong. Nagkaroon na rin po ng assessment ang DSWD at saka ang DPWH sa mga infrastruktura ng national government at local government. Ang local government naman po maganda naman po yung management in terms of the delivery ng service at yung pag-ayos ng order dito sa General Santos. Okay, Councilor Dom, meron pa po ba kayong mga nararanasan na aftershocks at kamusta po ang mga kababayan natin dyan sa evacuation center? Kababago lang po, may 5.2 intensity na naman na dumaan niya yung umaga. Almost every 3 hours, 4 hours nakakaranas po tayo ng mga aftershock. Isa to sa mga problema namin dahil hindi namin mapasukan pa yung ibang mga mga importanteng building dito sa city tulad ng City Hall namin, di pa namin mapasukan dahil hindi pang aftershock. Pati ang sangguniang panglungsod namin, kami nag-o-office lang kami sa labas muna. Nagte-tent lang muna kami. Okay. Councilor Dom, sa inyo pong tansya, gaano po kalaki ang pinsala na naranasan ng Gensan? Napag-uusapan niyo na po ba both short-term and long-term plan para po mapaayos ang inyong lungsod? Well, sa leadership naman ni Mayor Lorilyn Pacquiao, naplano naman din may mga plano na nailatag. So far ang damages based on na-gather natin sa baba, sa ground, meron na 2,692 na nagiba totally ng mga bahay. Ganun na kadami, nasa 2,000 na. Tapos partially damaged, nasa mga 20,770 na ang natatali natin. Alright. So most likely ang based sa data ang individual affected nasa 88,000 na rin. Until now wala pang mga trabaho masyado dito dahil nagasigi pa nga ang aftershock, kaya hindi pa kami makaproceed sa sa pagplano ng midterm at saka long term kasi yung damages continuous pa rin na na nakakasalanta sa amin dahil sa mga aftershocks. In fact, kahapon may namatay pa nga dahil sa nangyaring lindol. So, technically ngayon nasa rescue rescue and preparation stage pa kami. Nasa retrieval pa kami. At saka sa data gathering. Hindi pa kami makaproceed dun sa restoration plan namin dahil
hanggang ngayon po nagalindol pa dito sa amin. Oh, okay po. Councilor Dom, ano po ang mga espesyal na tulong para sa mga matatanda, bata, buntis, at para rin po sa mga iba pang may kapinsana na nangangailangan ng inyong serbisyo? Well, ang pinakaunang tulong na kailangan namin dito actually yung sa medical side, Mm. no, kailangan namin yung dagdag ng mga psychiatrist at psychologist. Oh, okay. Dahil dun sa Oo. trauma na nabibigay din sa mga Oh, bata, senior alright. citizen at saka mga Okay. PWD, no? Oo. Sa infrastruktura naman, may mga lalo na sa bandang area ng Sarangani, Mm. may mga lugar pa na hindi pa nabuksan, ibig sabihin, hindi pa passable yung kanilang daanan, lalo na sa parte ng Glan at ng Malapatan. Oho. Kailangan din po ng mga dagdag na tulong doon, no? Okay. Mm. Sa relief naman, based doon sa sa calculation na binigay ni Mayor Lorelai, nangangailangan kami most probably na sa mga 300,000 na na sack of rice. Okay. Kaya para doon sa mga naapektuhan, Opo. at least within demand, man lang natin, mabigyan man lang natin ng support yung mga naapektuhan. Okay. Paano naman po yung mga mangingisda at yung mga manggagawa natin na naapektuhan? Mayroon din po ba kayong espesyal na tulong na nakalaan para sa kanila, Councilor? Yung sa natin, sa mga major, like for example, sa kaning natin at saka sa fishing industry natin, actually, nagbigay na tayo ng tulong dahil kadadanas lang natin ng fuel crisis, So yung mga fishermen natin na nagagamit ng pump boats, medyo bago pa tulungan din, no? So sa ngayon talaga, ang pinakatulong lang namin na ibibigay sa kanila is yung mga food packages, no? So far ngayon, ang nailabas na natin na food packages is good for 32,000 families. No, so patuloy pa tayo na naghahanap ng paraan para po mabigyan pa yung ibang mga nasalanta at ibang mga hindi pa natutulungan. Okay. Councilor Dom, gaano katagal pa ang inaasahang panahon bago po bumalik sa normal ang kuryente, tubig at mga kalsada, at magkano pa po ang tinatayang gastos para makabangon ang Gensan? Hindi pa namin malaman ngayon, no, kasi continuous pa nga yung aftershock dito sa atin, no. So technically yung like for example sa mga trabaho, hindi pa namin pwedeng pabalikin sa mga malls para magtrabaho yung mga trabahante. No, dahil patuloy pa rin yung mga lindol dito sa amin. So hindi po talaga namin matantya. No, sa ngayon ang based on record lang namin, ang inaano lang ng CDRRMC is more or less kailangan namin ng around 300,000 ng sako ng bigas, no, para may continuous na pang-ayuda sa mga tao. Okay po. Councilor, sa nangyaring pong napakalakas na lindol, ano po kaya ang pinakamahalagang natutunan ng pamahalaang lungsod at paano po kaya ito mababago para sa ikabubuti ng bawat pamilya sa Gensan? Well, on the positive side, ang pinaka naging experience natin dito, handa kasi ang General Santos dahil may command center na, may mga facility naman na tayo. Naka-prepare na rin yung local government unit sa mga sakuna, no, through the CDRRMC. So yung data gathering, yung CBMS, yun yung pinaka-isang importante, no, na dapat meron tayong preparadong, detalyado na mga dokumento at sistema sa ating mga barangay at sa ating local government unit. Para po pag may ganitong sakuna, yung datos madali nating may provide, kung ano yung pinakakailangan, madali nating i-address. Ayun din po ang isang dahilan bakit mabilis na nakatulong sa atin ang nasyonal, dahil nung pagtapos nung pinakamalakas na lindol po, mabilis yung sistema ng barangay at ng city na mag-gather yung mga datos na kailangan. Kaya yung tulong, tulad ng pag-rescue dun sa mga biktima, madali ho nating nagawa dito sa local dahil sa tulong ng local government unit. Alright. Bago po tayo magwakas, Councilor Dom, nakausap niyo na po ba ng personal ang ating butihing Senator Manny Pacquiao? Maaari po ba namin malaman ang nilalaman ng puso niya at gaano po siya talaga nag-aalala sa mga tao ng Gensan? At syempre, kamusta rin po ba ang family ni Senator Manny Pacquiao?
Actually ang naiwan lang dito nung naglindol si Michael, 'no, si Councilor Michael Oo, Pacquiao oo, ang oo. natira. So far naman okey naman siya, kasama kami kahapon at nung isang Mm. araw. Mm. Tapos nagsimula na rin siya nag-ano 'no, nagbigay ng tulong sa ground, 'no, Mm, yung sa mm. mga nasalanta. Doon naman sa kay Sen Manny hindi pa kami nakapag-usap pero Okey. panay din ang tawag niya kay, Mayor at saka sa kanyang kapatid, 'no, kay Okey. Gobernador para Alright. makuha ng update. Mm, Ah, mm. Oo, nagsasabi naman na pagbalik niya, nasa Amerika siya kasi ngayon, Opo. na pagbalik niya, magpe-preparar na rin, actually nagpapa-prepare na rin siya sa'min para Oo. sa mga tulong na ibababa sa mga tao ng General Santos at ng Sarangani. Oh, salamat po kung gano'n. Ano pa po ang iyong huling mensahe, Councilor Dong, para sa ating mga NGOs na talagang nakaabang sa mga kaganapan diyan sa Jensen at Sarangani? Para sa lahat ano, Mm. lalo na dun sa gustong tumulong, Mm. ang mga local government naman ay handa na magbigay ng datos sa inyo, Okey. mula dito sa General Santos, sa Sarangani, South Cotabato at saka Davao Occidental, 'no. Mhm. From there baka puwede ninyong pag-aralan kung saan Mhm. dapat ninyo ibigay yung mga tulong, yung mga iba't ibang klase ng tulong ninyo Okey. para po mas mag-fit kung asan dapat na mas nangangailangan, 'no. Alright. So far sa Mhm. ngayon, ginagawa lang lahat ng local government and national government para makabangon uli ang mga Oo. tao ng, dito sa Southern Mindanao. Okay. So maraming pong salamat, Councilor Dominador S. Lagares III. Talaga po nagpapasalamat po ako sa inyo personally. Sana po magkita tayo sometime soon. You are always in our prayers. Maraming pong salamat. Salamat Maren, salamat sa Big 101.5 Opo. FM at saka sa Kinex. Thank Kaya you po. thank you, Po. thank you, sir. Ayan po ang tinig muli ni Councilor Dominador S. Lagares III. Magbabalik po ang Connect ngayon.